Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat, at dahil diyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayoy hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway. At hinirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinilang ng Diyos na Kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahal tayo ni Jesus. Namatay siya para sa atin. Namatay si Jesus para sa atin upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Malalim ang katotohanan itong ipinahayag ni San Pablo. Tularan natin si Jesus. Namatay din siya sa sarili. Mag-iba na ang paningin natin sa iba at sa ating sarili. Dahil sa namatay na si Jesus at muling nabuhay, iba na ang standard natin. Hindi na human standards, ngunit standard na ng pag-ibig ng Diyos. Kaya kahit na tayo ay makasalanan, ibinibilang na tayo ng Diyos na kaibigan dahil kay Jesus na namatay para sa atin. Nililimot na ng Diyos ang ating kasalanan, kaya hindi na tayo mamuhay ayon sa kasalanan. Ito ang balita na dala-dala ni Pablo. Lumapit na tayo sa Diyos, anuman ang kalagayan natin. Makipagkasundo na tayo sa Kanya, tatanggapin niya tayo. Tinitingnan niya tayo sa salamin, sa standard ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Nakikita ni Pablo na ang kanyang misyon ay ipahayag na tinanggal at nilimot na ng Diyos ang ating kasalanan. Dahil dito siya ay namamanhik at nakikiusap sa mga taga-Korinto at sa atin din. Makipagkasundo na kayo sa Diyos. Wala nang dahilan na lumayo na tayo sa Kanya. Lumalapit na siya sa atin sa pamamagitan ni Kristo. Kahit na wala siyang kasalanan, itinuturing na niya ang kanyang sarili na makasalanan upang lumapit at makipag-isa
siya sa atin at tayo sa Kanya. Sabi ni Pablo, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Bago na tayo kasi bago na ang pagtingin sa atin ng Diyos. Kaisa na tayo ng Kanyang anak na namatay para sa atin. Ang hamon sa atin ay mamuhay na sa bagong buhay na ito, bagong estadong ito ng buhay na mayroon tayo. Mamuhay na tayo na parang walang kasalanan. Kasi talagang wala na ang kasalanan natin. Ang tingin sa atin ng Diyos ay mga minamahalan niyang anak. Be what you are. Binago na tayo ng pag-ibig ng Diyos. Mamuhay na tayo ayon sa ating bagong pagkatao. Iwanan na ang dating pamamaraan, dating kinahihiligan, dating mga relationships na malayo sa standards ng Diyos at sa standards ng bagong buhay na nasa atin na ngayon. Salamat po, Jesus, sa bagong buhay na binigay mo sa amin. Sana mapahalagahan ko ito. Itanim mo sa aking puso at tulungan mo ako sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na mamuhay ayon sa bagong buhay na bigay mo sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.